Ako, may mga kamag-anak ako na inaaway nila ako behind my back dahil sa pagsusuporta ako kay Bangag Jr. I'm referring to you. Galit na galit kayo noon kasi sumusuporta ako sa magnanakaw, sa demonyo, kawatan, lahat, name it. Diba? Ganon. Pero ngayon, na ako ay nagsalita na nabudol ako dahil ang mga sinasabi nyo laban dito kay Marcos Jr. Sinago kayo ng pamilyang Aquino at Marcos. Kasi ang mga magagaling magnakaw, nire-reappoint. Pumunta tayo sa Bureau of Customs na bawat container, ang mga tara ay pinakamababang 100,000 per sinimis na mga dilawang media na maantay Marcos noon. Bawat tibot magnanakaw, klepto, undergraduate, sinungaling si Kuting, hindi na sila nagre-report ngayon. Kasi nagsanib puwersa na ang Aquino at ang Marcos Araneta Romualdez. Sino ang Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Pinagluloko lang tayo ng pula at saka dilaw. Not Filipino na dilaw at pula, kundi ang mga politiko. Bakit kamo? For 30-something years, mga palangga, for 36 years, nagbabardagulan ang Pilipino sa between Aquino and Marcos. Panahon ni Cory Aquino na binuboljak natin sila dahil sa ginawa nila sa magsasaka at sa lahat ng mga Pilipino. Ano ba yung kinagagalit ng Pilipino na hindi politiko? Ang ikinagagalit natin, yung mga kademonyuhan na ginagawa nila. Ano yung mga kademonyan? Pagnanakaw, panggigipit sa mga magsasaka, pagtatanggal sa trabaho ng mga deserving Filipinos dahil hindi lang nila trip, tatanggalin nila. Ang mga kapatid ni Lisa Tanas ay ikinampanya si Leni Robredo noong campaign. Wala naman tayong problema. Alam mo, kung tutuusin, napakaganda kung lahat ng mga politiko ay may magbabati-bati para sa pagsulong ng taong bayan. Hindi ba napakaganda ang mga magkakaaway ay nagkabati-bati para sa kabutihan ng Pilipino? At maganda kung itong Lisa na ito ay nakikipagbati o nag-entertain ng mga dilawan, which is dilawan naman siya originally, okay, na mga kalaban ng pulahan dahil sa mga pagnanakaw, di ang gandang tignan. Pero the point, ang punto de vista dito, habang siya ay nakipag-reconcile sa dating mga kalaban ng Pilipino, when you say Kuwangko Aquino, ito yung immediate family ni Cory Aquino, ni Noynoy, yan sila Chris, mga kapatid niya, yan yung mga naging kalaban ng Pilipino, kalaban in the sense na yung mga ginagawa nila. Habang nagpapanggap na si Lisa Tanas, na kunyari, mabait, reconcile na, nagbati-bati na ang Kuwangko Aquino, binababoy nila o tinatamnan ng kung ano-ano mga crime fabricated case ang mga Duterte, si Pastor Quebuloy, ako, si Glenn Chong, sino pa? Attorney Vic, may death threat, ang lahat ng mga tumulong. Yan ba ang reconciliation? Yan ba ay tunay na, mabait si Lisa Tanas kasi tinanggap yung si Bimbi at saka si Joshua? Kung tutusin itong mga batang ito, wala namang kamuang-muang yan. Walang kinalaman itong mga batang ito sa issue ng politika. They really don't know what's going on. Hindi totoo na gusto ni Bangag Jr. at ni Lisa Tanas na magkaisa ang Pilipino. Kasi mga nababasa ko, tignan natin, basahin natin yung comment. Kung ano talaga ang ginagawa nila. Kaya basahin natin ha. Sabi ng AI, what people are saying. The post comments express joy and admiration for the reunion, with many praising the beauty of long-lasting friendship and happiness it brings. One comment notes that the reunion ends on a heartwarming note, bringing tears of joy to some. Kaya naiyak-iyak pa daw yung mga hitad. O sabi, very professional and humble daw si Lisa Tanas. Paano ka magtitiwala kay Lisa na gusto niyang mag-reconcile dito sa mga batang ito kung ang dalawang bata na pinadukot niya sa Turkey habang nagre-reconcile sa kunyari, meron siyang pinagugurgur sa likod ng camera. Meron siyang tinamnan na kaso sa pamamagitan ng influensya niya. Nag-fabricate siya kasama ang mga kasabwat niya ng crime against me, against a distressed mother, at ang pag-udyok niya ng disbarment kay Attorney Glenn Chong. At for sure, sino naman ang mag-i-interest ng buhay ko? Buhay ni Attorney Vic Rodriguez na sumuporta sa kanila. Okay, basahin natin itong mga comment na to. Ayan. Wow, sabi ng mga hangag. Wow, a new generation for peace. No, this generation is generation of pulboronic, smuggling, kidnapping ng Bangag government o ni Lisa Tanas dahil siya ang utak ng lahat ng kasamaan sa Pilipinas.
Kaya itong reconciliation eclabush ay isang hudyat na ang Pilipino ay ginago. Why? Remember, during the PIDEA Leaks hearing, binanggit ni agent ng bayan, if subscribe sa YouTube, Agent Morales, na noong siya po ay ginawa yung pre-op, yung dokumentong inilabas natin, na ini-interview niya ang informant na nagsusumbong na si Marcos Jr. ay Addictus Benedictus ay bangag-bangag during that time 2012. At ito ay dapat i-raid niya, ang pumigil ay si Jojo Ochoa. Sino si Jojo Ochoa? Siya lang naman ang executive secretary ni Noynoy. So anong ibig sabihin nun? Noon pa lang, di ba kasi magkasama nga sila sa law firm, si Lisa Tanas at si Jojo Ochoa. So noon pa lang talaga, si Lisa Tanas ay nakikipagsabuatan na sa mga dilawan, sa mga tao ni Noynoy, sa mga tao nila Chris Aquino, dito sa anomalyang ginagawa nila. So kaya naman ngayon ay reconciliation sila sa kasamaan. Pinangalanan doon sa PIDEA Leaks nga, si Jojo Ochoa na nag-utos sa PIDEA na wag nang ituloy i-raid ang hideout ni Marcos Jr. na kasama si Maricel Soriano based doon sa hearing na yon, na wag na silang i-raid. Pinakiusapan ni Jojo Ochoa na dati executive ni Noynoy. So ibig sabihin, sino ang nakiusap? Eh di si Lisa Tanas. So ngayon, nagbayad utang ngayon si Lisa. Anong pambayad ng utang? Nandiyan sa paligid-ligid lang. Last year, sinabi ko sa inyo na ang isa sa mga shadow advisor ni Lisa Tanas ay si Jojo Ochoa. Why? Naalala ninyo nung inappoint si Jerry Acosar. Sino si Jerry Acosar? Siya ay Housing Department of Human Settlement and Urban Development. Sino si Jerry Acosar? Brother-in-law ni Jojo Ochoa. At limpak-limpak na salapi ang pwedeng nikawin dyan sa Housing Department na yan. Dahil wala naman tayong nakikitang mga ipinatayong bahay para sa mga less fortunate Filipinos. So itong pag-appoint kay Acosar at na brother-in-law ni Jojo Ochoa, isang malinaw na possibly na, malinaw na kabayaran sa ginawa ni Ochoa na pigilan ang pag-raid doon kay Marcos Jr. nung time na addict sa Polvoron. So this picture ni Bimbi at ni Joshua ay hindi po yan pagsasalarawan ng reconciliation. Pagsasalarawan yan sa pagsasanib puwersa ng mga kawatang pamilya. I told you last year na si De Lima ay palalayain dahil gagamitin ni Lisa Tanas against sa mga Duterte. Imagine nyo, kitang-kita na sa loob ng bilibid si De Lima, Department of Justice Secretary, at narinig ninyo mismo ang mga statement ng lalaki ni De Lima. At inamin ni De Lima na because of, dahil sa frailty of a woman, Department of Justice Secretary sa panahon ni Noynoy, napalaya sa panahon ni Lisa Tanas. Anong ibig sabihin niya? Then now, inaatake ang mga Duterte. Ibig sabihin, kinukuha ni Liza ang lahat ng magagaling mga sa kaban ng bayan. Yaan ang sinabi ni Marcos Jr. nung in-interview ko siya na ano yung pamantayan niya sa pagpili ng mga i-appoint niya. Di ba ang sinabi niya sa akin, yung napanood na yun, magagaling. Yung pala, magagaling magkain ng saba. Bakit ba kayo mga dilawan? I'm not referring sa mga politiko. Kayo po na mga kapitbahay ko, klase ko, kamag-anak ko, na mga dilawan. Bakit kayo galit na galit sa akin noon na sinusuportahan ko ang mga Marcos? Before ako nabudol. Minumura niyo ako. May mga kamag-anak ako na inaaway nila ako behind my back dahil sa pagsusuporta ako kay Bangag Jr. I'm referring to you. Galit na galit kayo noon kasi sumusuporta ako sa magnanakaw, sa demonyo, kawatan, lahat, name it. Diba? Ganon. Pero ngayon, na ako ay nagsalita na nabudol ako dahil ang mga sinasabi nyo laban dito kay Marcos Jr. sa mga bangag ay totoo. Ngayon, tahimik kayo. At magkikibit-balikat na lang ba kayo dahil nahiya kayo or ayaw nyong ibaba ang pride ninyo? Ginago kayo ng pamilyang Aquino at Marcos. Kasi ang mga magagaling magnakaw, nire-reappoint. Pumunta tayo sa Bureau of Customs na bawat container, ang mga tara ay pinakamababang 100,000 per kotong nila maliban pa sa smuggling at kung ano-ano pa. So all in all, baka trillion of pesos ang ninanakaw nila sa isang buwan, 2 buwan, 3 buwan. Kaya inipon-ipon, nakalagay yan sa book ni Attorney Vic Rodriguez. Ang mga jutang ginemes na mga dilawang media na maantay Marcos noon, bawat tibot magdanakaw,
klepto, undergraduate, sinungaling si Kuting, hindi na sila nagre-report ngayon. Kasi nagsanib puwersa na ang Aquino at ang Marcos, Araneta, Romualdez. Sino ang kawawa? Ikaw, na ordinaryong Pilipino, na mga nabudol, na kayo ay umaasa, parang katulad ko na ibabangon ni Marcos Jr. ang Pilipinas. Diba? Yun yung pangako niya, si Trillanes. Sinabi ko yan sa inyo last year. Anti-Marcos, anti-Duterte. Anong ginagawa ngayon? Ginagamit ni Lisa para mag-file ng case kay Pangulong Duterte, kay Bongo, o magpatawag ang mga media. Siyempre, pag nailagay nga naman sa media yan, pag na-print, okay, na-publish sa media, akala ng tao ay totoo. Kasi akala nila, nag-file pa lang ng case sa ganitong klaseng mga korupsyon. Akala nila ay totoo na. Bigyan ko kayo ng another, kung anong pagkakapareho ni Lisa at ni Chris Aquino. Naalala nyo si Chris Aquino? Mga Marcos supporter, kung narinig ninyo, kayo ay mga nabudol ko, mga palangga. Diba, galit na galit tayo kay Chris Aquino nung narinig natin yung voice niya na sinasabi niya kay na dati niyang business partner na, kung tama yung pagkaalala ko, wag kang uuwi, wag kang aapak ng Pilipinas or else million mga taong nawindang doon na isang Chris Aquino pala ay kayang magpa ng dati niyang business partner. Wala pong pinagkaiba kay Lisa Tanas dahil narinig ninyo ang audio na inutusan niya ang asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. na maniobrahin ang mga papeles, i-expedite, i-fabricate para kidnapin ang dalawang bata. Yung dalawang bata doon na hindi lang nasama yung nanay ay pinadukot ni Lisa sa Pilipinas. Yung mga kamag-anak ni Ferdinand Marcos Sr. sa Ilocos ay ginigipit ni Lisa Tanas doon. Binababoy niya. Di ba naalala ninyo na iulat natin dito na yung mga properties ng Marcos Sr. nila Kuting na kumbaga mga properties doon sa Ilocos na may mga part pa yung mga Marcos, yung mga kapatid ni Ferdinand Sr. ay pinapirma ayon sa ating puting ahas ng quit claim ni Lisa Tanas at ni Marcos Jr. At ayon sa aking puting ahas, maraming sukang-suka na kamag-anak ang Marcos Sr. Not sa Romualdez side, sa Edralin side. So paano mo sasabihin na itong hinayupak na Lisa Tanas ay nagre-reconcile dito sa mga Aquino kung ang mga kamag-anak ni Marcos Jr. ni Kuting ay binabawi nila behind the scene? So hindi yan reconciliation. Si Chris Aquino, inaway-away natin yan nung nangampanya si Leni Robredo noong 2016 ay ginamit ang chopper. Ano ang reklamo natin doon? For personal use ni Chris Aquino, ginamit ang chopper. Ano ang sabi natin noon na mga Marcos supporter? Abusado ka. Pondo yan ng Pilipinas. Diba? Anong ginawa ni Lisa Tanas ngayon? Diba? Nag-private plane, papuntang UAE. Anong ginawa niya? Nag-acting na presidente, nag-working visit na wala naman siyang mandato. Pero sumikreto siya, lumipad ng UAE, gamit ang private plane, gamit ang pera ninyo, nagkapi lang yata doon, nagbiga-biga, kunyari, minute ang Pilipino, ano yung nireport sa inyo? May inulat ba si Lisa na naging productive ang pagpunta niya sa UAE? Gamit ang funds ng bayan, gamit ang fuel ng bayan? Wala. Ang post niya, nonsense. Picture taking at this place, wala kang makuhang substansya. Kasi wala naman talaga silang intensyon para maayos o matulungan ng mga OFW sa UAE. Ang intensyon niya doon, ayon sa puting ahas, ay mangutang ng pera para sa Maharlika Investment Fund. At ayon sa ating puting ahas, ay nagdeposito ng mga nakaw na pera ng bayan. Baka from UAE, di ba, may tumawid papuntang Europe. So pareho ang kanilang pattern nitong Aquino at Araneta government.